Purihin po ang Panginoon sa napagandang special number na bigay ni Sister Yael. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Tumulog muna tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na lubang mapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang oportunidad na ito na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin upang alalahanin namin ang huling 7 wika na iyong sinabi doon sa krus ng Kalbaryo. Sa ngayon, Panginoon, sa unang wika, humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa oras na ito sa aming mga kasalanang nagawa sa inyo. Linisin niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan sa oras na ito upang ang iyong salita, Panginoon, na mahayag sa umagang ito ay pumasok dito sa aming puso at isipan upang, Panginoon, maging kapakinabangan ng bawat isa sa amin, upang maging kalakasan ng aming pananampalataya sa pagpapatuloy namin ng paglilingkod sa inyo. Kayo po, Panginoon, na patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng karunungan at katalinuhan ang bawat isa na magsasalita sa umagang ito. Nawa ang mga salitang ito na mahayag dakilang Diyos ay hindi lang namin simpleng kaalaman ng bawat isa sa amin, kundi, Panginoon, malaman namin ang huling 7 wika na iyong binanggit at ito, Panginoon, ay sa buhay ng bawat isa sa amin. I-apply namin sa mga bagay na dapat naming pag-applyan, Panginoon, sa aming buhay. Kayo po ang tumulong sa bawat isa na maibigay ito ng malinaw, Panginoon, at tanggapin namin ng bawat isa ang salitang ito sa aming puso. Dakilang Diyos, ito po ang aming sinasamo tinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinig po natin, mga kapatid, ang unang wika na binanggit ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Unang wika ng pag-ibig, unang wika ng pagpapatawad. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay ako po ay may katanungan sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Sino po ang gustong maligtas ngayon? Taas po ang kamay. Ang hindi tumaas, hindi maliligtas. Mayroong hindi tumaas. May nakita ako, ha? At sino naman po ang nais na magkaroon ng kaligtasan? Siguro ito yung mga hindi tumaas. Dito sila pupunta. Ngayon, same sense, pero magkaiba ng time. Mayroong ngayon yung isa. So, this is the first question referring to the topic na ibibigay ko sa umagang ito. Ito po ang ikalawang wika ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ating pong seliksikin ang teksto o ang verse sa Bible na matatagpuan po natin sa Lucas 23:39 hanggang 43. At ito po ang sinasabi. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po ang pangalawang salita na binanggit ng ating Panginoon doon habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Salita po ito na may pagliligtas sa taong iyon, sa taong nakabayubay na kagaya niya. Ating pong balikan ang ating gunita doon sa panahon na nakapako ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Nandoon sa kanyang tabi ang 2 pusakal na magnanakaw na nahatulan din ng kamatayan na gaya ng ating Panginoong Hesus. Nandoon sila upang parusahan ng kamatayan dahil sa kanilang kasalanang nagawa sa lipunan. At
makikita rin natin na may dalawang klase ng tao na kasama ni Jesus na nakabayobay doon sa krus. Atin pong balikan uli yung verse sa Bible. Una ay yung patuloy na lumilibak at nagkukutya kay Jesus. So yung unang tao na nakabitin, siya yung lumilibak at nagkukutya, nagcha-challenge sa ating Panginoong Jesus. Siguro yun yung nasa kaliwa. Sangayon sa tradisyon o sa mga komento, ito raw ay si Hestas. Pero wala po sa Bible yun, mga kapatid. Hestas daw ang pangalan nito na kumukutya sa ating Panginoong Jesus nung siya ay nakabayobay doon sa krus. So ating pong balikan yung verse 39. Isa sa mga salaring nakapako ang nagpatuloy sa paglait sa kanya. Sinabi nito, hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. So nandoon ang challenge niya sa ating Panginoon. Makikita natin na parang hinahatulan niya ang kayahan ng ating Panginoon para sa kaligtasan, di ba? At kung iligtas mo ang sarili, siyempre iligtas mo rin kami. Sabi noong isang magnanakaw. At di ba, tayo, ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, minsan di ba, mayroong panahon na tayo china-challenge nila, hinahamak ang ating kakayahan. Naku, kaya mo ba yan? Baka hindi mo makaya yan, na. Tapos sabihin, di ba, naku, ano ba yun, doktor ba yan? Hindi alam ang mga gamot. Tapos, minsan sabihin ng iba, diakono ba yan ng Church of Christ? Naku, masakit noon, elder ba yan ng Church of Christ? Di ba? So, dapat yung mga ganitong tao ang nagcha-challenge sa atin, napakita na hindi nakikita yung ating tunay na gawa o kalooban. Ito yung unang tao. Ang ikalawang tao na nandun nakabayobay doon sa cross ay isa ring pusakal na magnanakaw na may takot naman sa Diyos, na umaamin sa kanyang kasalanan at sumasampalataya kay Jesus. Itong pangalawang ito, yung siguro itong nasa kanan na bahagi ng ating Panginoon, na sangayon sa tradisyon o sa komentaryo na aking nabasa, ito raw ay si Dimas. Pero wala po yun sa Bible. At ito yung pusakal na magnanakaw na may takot naman sa Diyos, umaamin sa kanyang kasalanang nagawa, at sumasampalataya kay Jesus. Balikan uli natin yung verse 40. Ngunit sinaway siya ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos, gayong ikaw ay pinarusahan din gaya niya? So, may takot talaga siya sa Diyos, si Dimas. Tama lang tayong maparusahan sapagkat dapat nating pagbayaran ang ating ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. So, nandun yung pag-amin niya sa kanyang kasalanang nagawa sa lipunan. At sinabi niya na walang kasalanan ng Panginoon, si Jesus, para magparusahan ng kamatayan. Pero may isang kahilingan ng taong ito sa ating Panginoon. Alam po ba niyo kung anong kahilingan niya noong oras na yon? Request niya sa ating Panginoon habang siya ay nakabayubay doon sa krus at nalalapit ang kanyang kamatayan. Ang request niya sa verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So ang tanging hiling niya sa ating Panginoon, alalahanin lang siya. Sapat na para sa kanyang kaligtasan. Hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, iligtas mo po ako. Di ba? Hindi niya sinabi yun. So sa kanya, alalahanin mo lang ako pagdating mo sa iyong kaharian. Nandun ang kanyang paniniwala na ang Panginoon na may otoridad na magkaroon, na alalahanin siya, iligtas siya sa takdang oras ng kanyang kamatayan. So, di ba, meron itong alalahanin, minsan ginagamit natin sa pang-araw nating buhay pag may aalis. Di ba? Pag may pupunta ng abroad, oy, alalahanin mo ako ha, chocolate. Chocolate ano. Tapos, oy, alalahanin mo ako size 12, size 8. Alam na yun, parang ibang dating, di ba? Pag may mag-a-abroad. Pero itong taong ito, iba yung kanyang sinabi sa alalahanin. Sinabi niya na alalahanin siya pagdating
sa taktang oras ng pagdating ng Panginoon sa kanyang kaharian. At sumagot si Jesus sa verse 43, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Diba? Yung simpleng kahilingan niya. Diba sa ating prayer minsan, nag-expect tayo ng yes, pero minsan no, minsan wait. Pero itong taong ito na isang pusakal na magnanakaw, on that right time, on that right day, on that right hour, sinabi ng ating Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Diba? Napakapalad ng taong iyon na sa kanya simpleng pananampalataya sa ating Panginoon, pagkilala sa kapangyarihan niya bilang Panginoon tagapagligtas, at pag-amin sa kasalanan, nagkaroon siya ng katubusan sa kanyang makasalanan at makakasama pa siya sa buhay na walang hanggan. The second word of Jesus at the cross is directed only to one of the two thieves crucified with Him. Hindi po ito sinabi sa atin, mga kapatid. Tandaan ninyo, sinabi niya ito doon lang sa taong nakabayubay doon sa krus. Diba? At saka harapan niyang kausap ang Panginoon noong oras na iyon. So, pero maraming pananampalataya na faith is enough. Faith is enough. Pero, alam nyo, pangalawang salitang ito is directed only to that thieves, one of the thieves crucified with Him. And mga kapatid, sabihin ko sa inyo na sa salvation is personal. Salvation is personal. Hindi pwedeng sabihin ni Brother Javen, Panginoon, iligtas mo po si Brother Custom. Hindi pwedeng ganun. Diba? Personal yun sa ating Panginoon. Kung ipapahayag daw natin sa Roma 10:9, papayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, kung ipapayag mo sa iyong labi, definitely mula sa iyong labi, hindi sa labi ng iba. Diba? Na si Jesus ay Panginoon at puso kang sasampalataya, maliligtas ka. Yun, salvation is personal. Hindi pwedeng ipagbawalang bahala mo ang salvation mo sa iba para sa iyong kaligtasan. And itong pagkamatay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi natin pwedeng sabihin, Lord, alalahanin mo kami pagdating mo doon sa arian. Hindi mo pwedeng sabihin na yun matapos na Panginoon ay mamatay at magmabuhay na magmuli. There are 5 steps of salvation. Diba? There are 5 steps of salvation para tayo maligtas na ating susundin. Una, hear the gospel. So, makinig. So, then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, sa pakikinig, mag-aaroon tayo ng pananampalataya at ang pakikinig ay magmumula sa salita ng Diyos. Pangalawa, believe in Jesus Christ. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Gaya ng John 3:16 and the Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Pag wala tayong pananampalataya, hindi rin tayo maliligtas. A person must have faith that Jesus is the Son of God and that through Him, we can have eternal life. Then, next is repentance of sins. So, kailangang talikdan natin mga kasalanan. Repent and to change your mind toward, turn away from sins and toward to God. Then pagsisihan natin, ganyan sabi sa Acts 2:38, diba? Magsisi kayo at magbautismo. So there is a requirements doon, magsisi muna tayo, then baptism next. Then confess Jesus as our Lord. Romans 10:9, confession is the public acknowledgement that Jesus is the Son of God and your Lord and Savior. Then next is
be baptized. Ito yung last part ng ating five step of salvation. Ito yung huling acts na dating gagawin para tayo magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Baptism is seen as the point where enters into Christ, having sins washed away and receiving the Holy Spirit. Diba? Magsisikait magbautismo para kayo maligtas. At pag kayo nabautismohan, diba? You are be born again. Kayo'y nangalibing nakalakip ni Kristo. Diba? So, he that believeth and is baptized shall be saved. So, makikita natin doon sa senaryo na iyon, paano naligtas yung taong iyon hindi naman siya baptized. Una, siyempre, unang rason bakit siya naligtas? So, siyempre, Panginoon ang kausap niya Ang Diyos na kung sino pang tatawagan niya. Diba? Para sa baptism. Alam nga naman bumaba silang dalawa doon para magpabaptize. Di po ba? Pangalawa, ang baptism hindi pa sa panahong iyon ang kaligtasan. Ang baptism ay nang mamatay si Kristo at nabuhay na magmuli, tsaka lang nagkaroon ng usapan sa baptism. So, nandun yung hindi pwedeng namaligtas namaligtas ka ng walang baptism na gaya ng sinabi niya doon sa magnanakaw. Diba? So, ngayon sa atin after the death of Christ, kailangan nating ma-attain yung 5 steps of salvation na. Kailangan nating mapabaptize kasi yun ang sinabi ng banal na kasulatan. At yung grace na kanyang ino-offer sa bawat isa sa atin na dapat nating tanggapin, yun ay gift, yun ay free na dapat nating tanggapin. Doon magsisimula ang ating kaligtasan. So may isa akong tanong sa inyo mga kapatid, ligtas ka na ba? Tumaas po kamay ng ligtas na. Merong hindi tumaas. So, kung sinasabi mo kapatid, at hindi ka naniniwala na ikaw ay ligtas na, this is the time, ito ang panahon na pag-isipan na nakakarinig ng mensaheng ito, nasa online o nasaan ka pa man. This is a time for salvation. Buksan natin ang ating puso para ipapasok ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan. This is a time na tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kung ikaw kapatid ay wala pang pananampalataya sa ating Panginoon, kung hindi ka pa naniniwala that He is the only way, the truth, and the life, that no one comes to the Father but by me, pag-isipan mo mga kapatid. Ang Diyos ang tanging makapagliligtas sa atin. Kung ikaw ay nasa dati pang kinagis ng pananampalataya, kung ikaw ay naniniwala pa at sumasamba sa larawang inanyuan, kung ikaw ay nasa kasalanan, this is a time na papasukin natin ang ating Panginoon sa ating puso upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tiyak na kaligtasan na mula sa Kanya. At kung sinasabi natin na tayo ligtas na, very well said. Kasi pagdating ng takdang oras sa ating buhay, sasabihin sa atin ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Purihin po Panginoon, magandang umaga po sa ating lahat.